Legit, Kath will consider Alden sa next wax figure mga kasembreros ng Madame Tussauds. Kagabi ko lang nabigyan ng emphasis itong sinabi ni Kath no, doon sa unveiling ng kanyang mga kasembreros ng kanyang wax figure sa Madame Tussauds. So mamaya titakan natin yan. Tapos si Alden, sobrang kawawa naman dito sa kanilang episode. Tapos nakatanggap ng regalo or gift si Tisoy mga kasembreros. Unahin ko itong natanggap ni Alden na pinost niya sa kanyang Instagram story mga kasembreros kagabi. Itong itong freebies no mula sa Frutas mga kasembreros. Parang pinadalhan yata siya no as a sort of token or regalo na rin mga kasembreros ng Frutas products sa kanyang bahay. So mga ito, mga inumin no or drinks or products from Frutas mga kasembreros na kung saan siya ang brand ambassador. Thank you to my Frutas PH family. So sabi niya ganoon mga kasembreros. So congrats no kay Alden. Tapos libre na no yung kanilang stock ng Frutas mga kasembreros. Tapos si Tita Long Gumatay, pinost niya pala ito kahapon no or kagabi lang pala mga kasembreros itong kanyang itong kanyang video with Mami Min mga kasembreros. So yun, picture video pero sabay chika no kaya Mama Min mga kasembreros. So yun, sobrang cute lang no kasi alam natin na si hindi ko narinig yung usapan ni Mama Min at saka ni Tita Long Gumatay. Siguro pinag-usapan nila si Kath no mga kasembreros. So sobrang fandom, sobrang fanay ni Tita Long Gumatay mga kasembreros kaya of course no alam natin kaya phenomenal box office cinema queen. Ito yung Siargao or yung view pala mga kasembreros, parang meron silang promo, parang meron sila giveaway yon mga kasembreros. So dahil daw number 1 ang Love Siargao sa view mga kasembreros ay mamimigay sila ng exclusive signed Polaroid sets no mula sa cast mga kasembreros. So ang mechanics nila dito ay i-follow no ang View Philippines sa Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. Tapos screenshot daw yung favorite na eksena ninyo sa Love Siargao or a moment from Love Siargao and tell us why it stood out to you. Tapos i-fill out daw yung form no or fill up ang form dito mga kasembreros. May link siya na nilagay tinurl.com mga kasembreros no /Love Siargao giveaway. Tapos strictly 1 entry per person only. Tapos hanggang July 16 submit your entries by July 16 no ito siya mga winners will be announced on July 17. So Polaroids yung kanilang ipamimigay dito mga kasembreros as posted ng View Philippines. Tapos nag-post din ng View Philippines kagabi ng mga random shots no. So at saka may video nga dito 3 hours ago, a little look behind the scenes. Here's a closer look at the making of Love Siargao episode 5 naman ito mga kasembreros. So 258 reactions. So ito yung mga pictures. Si Alden may laptop dito, nakaupo siya. Tapos andito rin si Cara of course. Tapos nag-usap sila sa gilid ng beach mga kasembreros or sa gilid ng port yata ito no. Tapos yun kasama sila Kim Jisoo and then sina din of course. So random photos na ito mga kasembreros na kung saan ay dito sina Cara and Jao ang nasa eksena and of course the other cast members. Tapos may isang video dito na in-upload din po ang View mga kasembreros. Sobrang ito na yung time na nag-confront na sina Cara and Jao no na nagsinungaling si Cara na kilala niya pala si Ali mga kasembreros. Sabi niya bakit mo siya tinatago sa sobrang kawawa dito ni Alden. grabe yung linyahan at saka yung mata no at saka yung of course kasi parang nababalik tayo dun sa may Joy and Ethan na
batuhan ng linya at saka iyakan mga kasembreros, no? Confrontation. So, sabi dito ni sabi ni Kara, sabi niya parang naisip niya na kung itatago niya si Ali, yun yung mas maganda at mas mainam. Tapos pinatawag niya pinatawagan niya si Ali mga kasembreros kay Kara. Tapos yung tinawagan ni Ali, ni Kara, nung sinagot ni Ali ay akala niya si Kara pa rin mga kasembreros. So, yun nagmamakaawa siya dito. Mamaya i-play ko ito mga kasembreros. So, para ma-realize po mga kasembreros, can their love be saved? Sabi dito. Ang kulit dito no? Sabi niya hindi siya nagalit sa'yo, he was really thinking about was Ali. So, yun po mga kasembreros. Ito naman kasi si Ali, sabi niya, basta may mga batuan ng linya dito mga kasembreros na mga cast members. So, yun, para ma-realize niyo po, no? Tapos ito, next item natin mga kasembreros, sobrang kulit nito. Nung si Alden na yung humingi ng hug, no? Sabi niya dito, pwede makahingi ng hug? Sabi na, biniliktad niya na mga kasembreros, parang inunahan niya na. Para maiba naman mga kasembreros. So, sabi niya, para may tanong, para maiba naman, no? Mga kasembreros, ang kulit lang kasi diba yung fans, diba? Yung fans mismo dapat ang humingi ng hug or ng autograph or ng picture. Tapos dito ay parang throwback ito mga kasembreros, no? Mapagbiro na katrabaho. So yun po, no? Sobrang kulit na that moment when Alden asks for a hug mga kasembreros. Tapos next item natin, so ito si Kat, spotted din siya, no? Dun sa may backstage. Na kung saan ay nagpapapicture or nagvi-video mga kasembreros sa mga fans. Bago yata ito magsimula, no, yung unveiling ng kanyang wax figure mga kasembreros. Tapos yun, kinuha na siya ng kanyang staff mga kasembreros. So, yun, sobrang bait lang ni Phenomenal Box Office Cinema ang Queen. Tapos, may isang ang kulit nito mga kasembreros. Yung parang may game show sila na mga random fans ito sa TikTok, no? Na kung saan ay magbigay ng parang tourist spot mga kasembreros na sikat sa mga turista. Tapos ang sigaw niya dito si Ace ay Siargao. Tapos si Alden yung kanyang si Alden yung kanyang pagtripan dito mga kasembreros. So Siargao na may pasigaw. Tapos sabi ni Alden yan, sabi sobrang kulit nila mga kasembreros. So ito pa ay pinost ni The Real Hustle PH mga kasembreros. So tapos yun, parang kakulitan na nila. Tapos kakulitan na nila na moment mga kasembreros na kung saan ay nabida na naman si Soiti, no, sa kanyang pasigaw na pasigaw na moment doon sa may Miss Universe PH. Pero hindi naman yun actually pasigaw kasi doon sa mismong venue daw ay hindi naman siya sumisigaw mga kasembreros, sa screen lang talaga mga kasembreros. Tapos may isang vlogger pala dito, no? May isang vlogger dito na nakapunta dito. Parang siya pala yung isa sa mga winners na magkaroon chance na ma-meet mga kasembreros si Kath doon mismo sa Madame Tussauds sa unveiling mga kasembreros ng kanyang wax figure. So mamaya i-play ko ito, merong voice over ni ma'am, no? Yung kanyang vlog na ito mga kasembreros. So ang cute, no? Ang cute ng kanyang dito yung kanyang voice over at ang kanyang background mga kasembreros. Tapos ito, sobrang lupit dito mga kasembreros. Si Fons na kilalang siya, parang naging artista, kinuha siya artista. Pero TikToker lang to siya, na sikat siya mga kasembreros, si Fons. Parang tinanong siya kung sino yung gusto niya artista na gumanap sa kanya, sa kanyang buhay, no, sa magpakailanman mga kasembreros. So walang iba kundi si Alden Richards. So sobrang fan siya ni Alden Richards na pag nagkita daw sila siguro, baka manginig daw siya, tapos para magwawala siya mga kasembreros. Tapos sabi niya
hindi pa niya nakita si Alden sa personal. Tapos sabi niya nagpapasalamat daw siya na hindi pa niya nakita kasi baka pag nakita daw niya ay baka manginginig siya mga kasembreros. So ang cute ito ni Fons mga kasembreros, no? So posted ito ni Kuya Neil Serrano sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Tapos major item tayo, no? Dito ko kagabi ko lang na bigyan ng emphasis itong sinabi ni Kath dito na sino kaya ang susunod na kay Catherine na magkakaroon ng Madame Tussauds figure mga kasembreros. So, yon. Tapos, although yung unang naisip niya dito kasi andun si ate niya Maha mga kasembreros. So, tinanong kasi siya dito ng host na kung sino yung gusto niyang susunod na magkaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong mga kasembreros. Sabi niya marami, sabi niya tapos sa unang turo niya dito ay si Ate Madge niya, no, mga kasembreros. So tapos sinabi niya dito na marami, no, there are a lot of talented Filipinos na deserving na magkaroon ng Madame Tussauds sa wax figure mga kasembreros. Sabi niya I think pwede kami magbigay ng listahan. No, sabi niya ganoon mga kasembreros. So, na-consider nila mga kasembreros. So, yun, marami pa daw na pwedeng i-offer or pwedeng magkaroon ng wax figure mga kasembreros, which is definitely true, no? Kasi alam natin na maraming talented na mga actors and actresses sa larangan ng Philippine showbiz. So sana nga lang talaga after nung kanilang pelikula ay ginawan sila ng wax figure, no? After nung 1.6 billion na ng Hello Love Again. So kasi parang no, parang well syempre hindi naman sila tandem at that time. So siguro isa lang one at a time mga kasembreros yung kanilang pwedeng si Alden. Kasi marami rin achievements ni Alden, no? OWA Ambassador. Yung kanilang achievement na breaking the record of Philippine. Kasi parang nakadepende pala, no? Sa susunod kasi, di ba si Ann Curtis, she considered Catherine. Tapos si Catherine naman, kung sino yung consider niya, ay parang yun yung susunod na gagawa ng wax figure mga kasembreros. Si Alden pwede mga kasembreros pero nawala na kasi yung vibe, yung after sana ng Hello Love Again. Pero kapag nagkaroon sila ng movie ulit tapos or project tapos magbe-break na naman ng records ay pwede siguro mga kasembreros. Pero in the meantime nawala na kasi yung hype ng Hello Love Again na income and so on mga kasembreros. So nevertheless, I am hoping and praying na i-consider. Pero malamang ABS-CBN yung kanyang kukuning talent. No, baka si Vice Ganda or si Coco Martin. Hindi naman si Coco Martin. Sino ba yung pwede? Piolo Pascual. No, kasi wala pa si Piolo Pascual no, na wax figure. Pero kasi yung decision ay sa kanila mga kasembreros. So sa atin po ay antay-antay lang tayo. Antay-antay lang tayo mga kasembreros. So, yun. Tapos, next item natin, well, abang-abang tayo sa mga pasabog, no? Ng Kath din mga kasembreros. So, okay. Ito. So, last item natin ito mga kasembreros. Ito si Mama Min, no? Tinatabihan niya tinatabihan niya yung wax figure ni Kath mga kasembreros. So, ang kulit-kulit din ni Mama Min, no? Ang cute-cute niya dito na parang picture-picture, video, kinikiss niya kunwari si Kath mga kasembreros. Tapos yun, umalis na siya mga kasembreros. Yung wax figure ni Kath mga kasembreros. Alright, so yan lang kasi sa ating Kathin items. Ipi-play ko po itong mga videos natin pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Bakit mo siya tinatago sa akin, Kara? All this time, niloloko mo lang pala ako. All this time, pinaniwala mo ako na hindi mo kilala si Ali. I thought by keeping you away, I was doing the right thing. Call her, please. Hello, Kara? Ali?
usap naman tayo, please. Sorry kung may mga nagawa man ako for you to do this, but can we talk? Hindi siya nagalit sa'yo? Ay, naman ni Kuya Jow. Wala siyang ibang inisip kundi si Ali. Ito naman kasing si Ali. Kung kinausap na lang niya si Jao, edi tapos na. Kasalanan ko din naman bakit lumalayo ng gano'n. Ciao. Sir, everything all right on your end? Yes, sir. I'm flying out Thursday, sir. Ciao! We are going to Pacifico. You wanna surf? No, maybe next time I need to go somewhere. You hear about Flora again? No, actually, I found her, Mr. Han. I found Ali. Very good, nice. Go on. That moment when Alden Richards asked for a hug. Pwede hug. Ako na nagtanong para may iba naman. Catherine's Cat Twin, the after your Cat Twin. Sino kaya ang next? I think marami. Simulan natin kay Ate Madge. I think there are a lot of talented Filipinos who deserve to be Madame Tussauds as well. I think we can give you a list, Sir Wayne, who to consider next, but hopefully this won't be the last. And marami pang pwede offer Filipinos, not just here in the Philippines, but also globally. Yes. So I hope this will open doors to that. And again, thank you for considering us. I know, it's so sweet and always so humble. So thank you for that. But Crazy? Beautiful? Yes! But what's even crazier is seeing not just one, but two Catherine Bernardos standing right beside me. Too good to be true, but I was one of the lucky ones to witness the official unveiling of Catherine Bernardo's Madame Tussauds Hong Kong wax figure. Before the big reveal, we got the chance to recreate our own wax figure pose, leave heartfelt messages for Catherine, and enjoy cocktails and pika-pika. Must be love talaga ang binuhos sa bawat detail, and seeing it up close, you've got to believe na para siyang katwin ni Catherine. Pangako sa'yo, kamukhang kamukha niya talaga. If you're planning a trip to Hong Kong, don't miss the chance to visit Madame Tussauds Hong Kong and see Catherine's wax figure in person. You can conveniently book your tickets through Klook, and you can also use my promo code RAltamira Klook for discount. Hello, love! Madame Tussauds Hong Kong. Kung gagawa ng movie or episode ng magpakailanman, sinong artista yung gusto mong gumanap ng buhay mo? Ang maloob. Si Alden Richards. Alden, kung mapapanood mo, sobrang pan ni Alden Richards. And sana wag ko siyang makita kasi baka pag nakita kita, Alden, I'm sorry, parang magwawala ako. I mean, hindi naman magwawala. Hindi ko pa siya nakita? Hindi pa. O talaga? And I'm actually glad na hindi ko pa siya nakikita kasi feeling ko manginginig ako. Oh, see. Ang arte ko nun. Paka-OA. So, Ang inyong final answer. Magbigay ng lugar sa Pilipinas na sikat sa mga turista. Matinik. Baguio! Siargao in Pasigaw, okay. sabi ni Alden yun. Pasok ka na, Siargao. Wow, may reference naman pala. Siargao, nasa Hazagoy ka ba? Ayan! Miss nila ang isa't isa. Ay, putik. Bakit ang ganyan-ganyan natin yung kami din po siya, picture ang po. Group na lang tayo. Ayan, si Violet po na. Okay. Sobrang lalim at sobrang ganda ng word ni Lord, mga kasembreros. Ito pa yung mababasa natin sa Romans chapter 1 verse 20. Men, tayo yon, cannot say they do not know about God.
Ang verse na ito sa Biblia, mga kasembreros, sa Romans chapter 1 verse 20, ay tumutulong sa atin, no? Para maunawaan yung existence at saka evidence, mga kasembreros, ng Diyos sa kanyang creation. Okay? Kasi di ba sa kaso, ang mga evidences, mga kasembreros, will speak for the veracity or truthfulness or factuality, mga kasembreros, ng pangyayari, no? Yung mga evidence. So dito, sa atin, tumingin ka lang sa paligid, no? Yung samot-saring mga kagandahan ng mga tourist spots, yung mga beaches, yung everything, mga tumingin lang ka lang sa langit, no? Yung sky, mga kasembreros, yung limitless at endless at immeasurable na sky, mga kasembreros, ay they speak, sumisigaw sila how amazing, how great our God is, mga kasembreros. Yung rainbow, di ba? So yung baghari, alam natin na yun po ay significant symbolism or covenant, mga kasembreros, ni Lord sa kay Noah at sa buong sangkatauhan na hindi na niya babahain kasing lalim nung sa time ni Noah, mga kasembreros. When we look around, we can see the beauty and complexity of the world, which points us to the Creator or to a Creator. So, kasi hindi mo kasi pwedeng sabihin na ang mga bundok na ito ay na-form lang sa Pangea or kung anumang mga land formations long time ago na sinasabi ng mga archaeologists or mga geographers, mga kasembreros. So, well, yes, maybe yung iba ay due to volcanic eruptions, yung pagputok ng bulkan, yung iba naman paglindol, tapos nag-form sila ng mga lava, magma, and then eventually nag-form as volcanoes or mountains and so on. So, pero mas malinaw kasi, no, at saka mas kapapaniwalaan natin, mga kasus, na there is someone na lumikha talaga, mga kasus, and that is God, no, the great I am, the one who created the heavens and the earth. Kung kaya kapag tayo po ay nananalangin, isali natin yun na parati, mga kasus, that we are talking to the God who created everything, the God who created the heavens and the earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. So, ganon yung three primary descriptions na dapat nating binabanggit, mga kasus, every time we pray. Kasi yun po yung, kasi di ba mga tao, maraming Diyos na. So baka you're praying to a wrong God, no? Ibang Diyos yung pinapananglinan. So kasi tayo, Lord, 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 pero sinong Lord ang iyong tinutukoy, no? Walang iba kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob, no? Ang Diyos na lumikha ng lahat. Kasi may isa lang no? Isa lang siya, mga kasembreros, na lumikha, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So sila lang yung lumikha, mga kasembreros, ng mundong ito and everything around us, no? Kaya sabihin mo, itong damit, hindi naman si Lord ang gumawa nito. Siyempre, sino lumikha sa tao, no? So, babalik tayo doon sa pag tinrace natin yung origin, ay babalik pa rin kay Lord lahat-lahat, mga kasus, because He's the beginning and the ending. So, imagine natin, yung mga pumanaw na natin or namatay na natin ng mga lolo-lola. So, hindi na sila bumalik dito. So, imagine ninyo kung saan yung mga kaluluwa nila, mga kasembrer. So, because God created us, darating ang panahon na yung kaluluwa natin ay babalik sa Kanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever and ever, mga kasembrer. That is why, kapag mababaw yung pagtingin natin sa existence natin at purpose sa buhay na ito, baguhin na po natin yan. There is a deep, there is an eternal purpose. No, forever na purpose ang Diyos kung bakit niya tayo nilikha, mga kasembrer, sa mundong ito, no? To glorify Him, to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and to love our fellow people or neighbor as we love ourselves. So, ganun po siya. Dapat syempre, no, makapagturo tayo ng ginagawa natin ating mga daily routines, nagtatrabaho tayo sa opisina or sa farm, for example, or kung saan mga trabaho natin. So, kailangan natin mag-earn ng pera, bilhin natin yung ating pangailangan, yung mga bigas, pagkain, and so on, bayaran yung mga bills natin. But more than these things na ginagawa natin araw-araw, may mas malalim na purpose, may mas malalim na reason, may mas malalim na meaning, mga kasembres or kahulugan, at mission tayo sa mundong ito. Hindi lang tayo, naka-anak na ako, tapos lumaki na sila, tapos napag-aaral sila, napagtapos sila, tapos magiging magtrabaho sila, tapos mag-aasawa na rin sila, tapos magkakaapo na tayo, tapos mamamatay na tayo. So, that's normal yon. Pero kapag tayo po ay, kunwari, no, may simbahan, nagpatayo ka ng simbahan,
you're working for God, you're a servant. So yun yung we follow and we obey God's word, mga kasama, sa Holy Bible. Kung tayo po ay kamanggagawa, tayo po ay mga children of God. So as children of God, we must do our responsibilities, we must do our things, we must do yung mga bagay ba na parang para kay Lord, mga kasimberas. It's not just for ourselves. So yun po siya, mga kasimberas, no? Sabi dito ay the verse reminds us that God's invisible qualities, like His eternal power and divine nature, can be clearly seen in everything He has made. We often think of God as abstract or distant, but this verse encourages us to see Him in everyday lives. Nature, yung kalikasan, no? Ito pa, no? Yung Mother Earth, yung nature, mga kasus, no? Inang kalikasan. So, sometimes nanineglect natin yung Creator na galit ito ng inang kalakasan. Yung mga baha, dulot ito ng inang kalakasan. But God permitted everything, no, mga kasembreros, na yun nga, no, magkaroon ng baha, magkaroon ng ganito, ng ganyan. So, tapos yung kagandahan naman ng kalikasan, no, sabi na dulot ng kalikasan, no, bigay ng inang kalikasan. So, hindi po. Bigay po ni Lord, mga kasembreros. So, ang inang kalikasan, ano po yan non-living thing, mga kasembreros. So, mga living things sila, pero hindi sila gumagalaw, mga kasembreros. So, yung mga hayop, for example, na mga wild and so on. So, pero ang ending ay si Lord po talaga ang nagbigay at gumawa sa kanila, mga kasembreros. So, kasi parati na narinig na bigay ng inang kalikasan, dulot ng inang kalikasan, yung mga prutas, yung mga hayop and so on. Each flower, mountain and sunset tells us something about who God is. We are reminded that we do not have to search far to find God. He is right there He's right here in the creation that surrounds us, no, mga kasembreros. So, kailangan magkaroon tayo ng proper at saka right understanding, mga kasembreros. So this understanding extends to our responsibility. The verse mentions that people are without excuse. It suggests that everyone has access to the evidence of God's existence through the world around them, whether it is the vastness of the oceans, the intricacies of a tiny leaf, or the magnificent galaxies. Nature itself speaks volumes about God. He desires for us to know Him, and the beauty of creation invites us to seek a deeper relationship with Him. So yun siya, no? Walang excuse ang tao na, hindi ko kailangan Diyos, hindi ko kailangan Diyos, no? Evidence, yung ebidensya, mga kasembreros, ay makita lang natin sa ating paligid, no? Let's just turn our eyes around us and then, yun, nakita natin, mga kasembreros. So maliban pa dun, of course, ang tao, no, sa atin, tayo po ay pinaka-special na nilikha ng Diyos, no? Kung kaya wag nating isipin na I don't know about God. So hindi po. So hindi po ito excuse, mga kasembreros, sa atin at sa ibang tao na hindi natin kilala ang Diyos. No, we know God. Alam natin na meron siya. Sometimes pinipili lang talaga ng ibang tao na hindi maniwala o hindi sila magkaroon ng time sa Biblia, sa panalangin at sa paggawa ng kalooban ng Diyos, mga kasembreros, because mas gusto nila yung kanilang ginagawa, no? Parang it's a matter of choice, you know. Choice mo kasi yan, no? If you choose to follow God, then better, no? At saka yan ang pinakamahalaga. If you choose not to follow God, so you just do your own thing, mga kasembreros, without acknowledging the presence and greatness and goodness of God sa buhay natin. So as simple as that, no, mga kasembreros. Pero hindi siya simple, ha, kasi it's a matter of life and death, no? Kapag tayo po ay nagkakasala, tapos hindi natin alam, mananagot din tayo or ang ating kaluluwa, mga kasembreros, sa kabilang buhay, which is eternal, no? Which is ayaw natin mangyari iyon, mga kasembreros. Alright? So yun na po sa ating Word of God, ha? Nakapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at hindi excuse, mga kasembreros, no, sa Diyos ang hindi natin alam, mga kasembreros, about Him, because His creations speak the evidence, mga kasembreros, sa presensya at na may Diyos, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit, the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.